May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Alin, taga Sampaloc, Manila. May kwento akong nakakagising kasi literal nagising ako. Alauna ng madaling araw, DJ Main, nagising ako sa vibrate ng phone ko. Pagtingin ko, isa sa kaibigan ko ang tumatawag. Hindi ko nasagot yung call at itinuloy ko ang pagtulog ko. Pero patuloy na nagva-vibrate ang phone ko. Ayaw tumigil, kaya ayun sinagot ko na. Baka naman kasi emergency. Pagkasagot ko ay sumigaw siya. Ate, kanina pa si Kuya Angkas dyan sa baba ng apartment mo. Sinilip ko sa bintana, meron ngang Angkas rider, DJ Main, nakakaloka. Kaya naman kumuha ako ng jacket, panakip sa manipis kong pantulog. Humingi ako ng pasensya kaya di ko alam na binok ako ng kaibigan ko. Okay lang daw kasi nagtip daw ng malaki yung kaibigan ko for inconvenience. Dinala ako ni Kuya Angkas sa isang condominium sa BGC. Sinalubong ako ng kaibigan ko dito. Kasama niya yung pinsan niya at isang lalaki. Si JD. Si JD ay matagal nang nirereto sa akin. Halatang nakainom silang tatlo. At yung tingin sa akin ni JD, malagkit at may pagnanasa. Talagang tinititigan niya ako habang nakangisi, DJ Main. Umakyat kami ng kondo. Itinuloy nila ang inuman nila at syempre kasama na ako. Hanggang sa nalalasing na silang tatlo. Samantala ako nagiging tipsy pa lang. Lagi kong napapansin si JD na sumusulyap-sulyap sa akin kaya tinitingnan ko rin siya, DJ Main, at nagkangitian kaming dalawa. Maya-maya pa ay nagiinit na ako dahil sa alak. Kaya naman hinubad ko na yung jacket ko. At doon ko nakita yung nakakalokong ngiti ni JD habang nakatingin siya sa malaking watermelon ko. At hindi lang yan, DJ Main. Pati sa nips ko na bakat sa damit kong suot nung gabing iyon. Umaakbay siya, tapos minsan pasimple niyang pinipisil yung watermelon ko. Maya-maya lang yung kaibigan ko humirit ng, "Kiss nga kayo, isa lang?" Nagkatinginan kami ni JD at sabay kaming ngumiti. Smack na kiss lang dapat, DJ Main, pero napunta sa mapusok na halikan. Habang naghahalikan kami, tili lang ng tili yung kaibigan ko. Hindi nila alam na sobrang wet ko na dahil sa pasimpleng pagpisil ni JD sa watermelon ko. Sobra akong natu-turn on sa mga titig niya sa akin, DJ Main. Nakapako din na matigas na yung footlong niya. Hanggang sa lumalim lalo ang gabi at nakatulog na ang kaibigan ko at ang pinsan niya dahil sa kalasingan. Samantalang kami ni JD ay sumisingit pa din ng halik sa gitna ng aming kwentuhan. At di rin
nagtagal, DJ Main, nag-aya na rin akong matulog. Inaya ko siya sa kwarto kahit alam ko na hindi tulog ang mangyayari. Nilak ko yung pinto. Pagpasok namin, hindi kami nag-aksaya ng oras. Naghalikan ulit kami, DJ Main. This time, wala nang hiyaan. Yung dila niya, nilalaro yung tila ko. At habang naghahalikan kami, ay dahan-dahan niyang hinubad yung damit ko. Bumungad sa kanya yung big size watermelon ko. Dinilaan at sinipsip niya na para bang wala ng bukas. Sobrang lakas ng ungol ko, DJ Main. Maya-maya lang pumusisyon siya ng pabaliktad. Naka 6 at 9 kami. Nakalollipop ako sa kanya habang kinakain niya yung Hello Kitty ko. Sobrang nakakalokong pakiramdam yung nararamdaman ko. Sobrang napapatirik talaga yung mata ko. Walang halong M's. Nahirapan akong mag-lollipop. Paano ba naman kasi, DJ Main? Sobrang haba at taba. Pero sobrang natuturnon ako kasi hindi siya tahimik. Dini-dirty talk niya ako. Gusto mo to, ha? Gusto mo? Masarap pa, baby? Sobrang basa na si Hello Kitty ko, DJ Main. Sobrang amaze na amaze ako sa nararamdaman kong yun hanggang sa ihiga niya ako. Nilaro niya ang footlong niya sa ibabaw ko at pinasabog niya yung mainit-init niyang katas sa big size kong watermelon. After niya, tinapik-tapik niya ang Hello Kitty hanggang sa makaraos ako. Hindi niya pinasok sa Hello Kitty ko yung footlong niya. Pero masasabi kong best experience ever. How much more if nakapasok, di ba? Nagkakamabutihan na nga kami, DJ Main. 2 linggo na kaming lumalabas at nag-uusap. Umamin din siya sa akin na siya yung nag-book ng angkas para makita niya raw ako ng personal. Kinulit niya raw yung kaibigan ko na papuntahin ako. Pero DJ Main, may problema ako. Sa 2 weeks naming pagsasama ay hindi na ulit kami nagtutsurvahan. Sobrang grabe na yung pagtitiis ko, DJ Main. Nahihiya lang ako mag-initiate at open sa kanya na I need his body. Ano sa tingin mo, DJ Main? Ano pong maipapayo mo sa akin? From Allen of Sampaloc, Manila. Parang baliktad, no? Di ba dapat lalaki yung ganon? Pero bakit ikaw? Oo. Parang mahilig sa initan itong si Allen. Taglamig na pero ikaw tag-init pa rin. Summer pa rin ang pakiramdam. Pero ayun na nga, Allen. Sige na, ibibigay ko na sa iyo ang aking mga opinyon, ang aking mga komento, at ang aking paghihimay-himay sa iyong confession. Siyempre una, klaruhin mo muna ano ba talaga ang gusto mo sa kanya. Kasi kung physical at parehas naman kayo at same page kayo, okay lang yan. Diba? Basta safe at may respeto sa isa't isa. Pero kung may feelings ka na at gusto mo siyang seryosohin at kailangan mo ring malaman kung ganun din siya. O kaya alamin mo rin
kung ano ba talaga ang nararamdaman niya sa'yo. Malay mo, natapos lang yun dun sa isang gabing yun nung natikmang ka na niya, ayaw na niya. Pero syempre dahil gentleman, magpaparamdam pa rin sa'yo. Pero kasi yung 2 weeks, I doubt para sa mga playboy na lalaki o mga babaerong lalaki, di ba? Hindi na magpaparamdam yan, pero 2 weeks nagpaparamdam sa'yo at kasama mo pa rin, pinagkaiba, wala na nga lang nangyayari sa inyo. Di ba dapat happy ka? Ibig sabihin, kinikilala ka niya. Despite of may nangyari sa inyo, mas nandun yung eagerness niya na mas kilalanin ka ng mas malalim. At hindi lang katawan mo ang habol niya, bakit atat na atat ka, Alin? Dapat nga maging matuwakad siya, na ganun siya. Dahil bihira ka lang makatagpo ng lalaking ganito. And communication is always the key. Kahit naman saan yan maparelasyon man yan o kahit hindi relasyon, mapatrabaho, mapakaibigan, importante ang communication, ang open communication. At hindi nakakahiya magsabi ng totoo. Pwede mong simulan sa simpleng usapan. Pwede mong sabihin na, uy, JD, napansin ko hindi na tayo masyadong close lately. Okay ka lang ba? Diba doon hindi mo na kailangan agad banggitin o i-point yung gusto mong i-point. Di mo na kailangan banggitin yung tungkol sa init o cravings mo para sa kanya. Di ba pwede mo siyang kamustahin emotionally muna. Kasi minsan doon nagsisimula ang openness ng isang tao. At malay mo may pinagdadaanan din siya. O baka natatakot siya. So maraming factor. Bakit after nang may nangyari sa inyo, although 2 weeks na kayong dire-diretsong pag-uusap, nagkakasama pero walang nangyayari tulad ng first night nyo, maraming reason yan. At siya lang ang makakapagsabi sa'yo. At para mag-open up siya, kailangan mong iparamdam sa kanya na safe siya sa'yo sa bawat ikukwento niya. And pahalagan mo rin yung sarili mo, Alin. Huwag kang matakot magpigil o maghintay kung hindi ka sigurado sa intensyon niya. Diba gustong-gusto mong matikman siya ulit pero hindi mo pa nga alam kung anong intensyon sa'yo ng tao? At hindi mo kailangan mag-initiate ng anything physical para lang mapanatili ang koneksyon ninyong dalawa. Kasi kung gusto ka niya talaga, sabi ko nga, hindi lang katawan ang hahangarin niya sa'yo at mararamdaman mo yan. Baka bulag ka lang ngayon, baka yun na yung pinupurso niya sa'yo, pero dahil masyado kang na-in love doon sa init ng gabi, masyado mong hinahanap-hanap yung feeling na pinaramdam sa'yo na sarap nung gabing iyon. Hindi mo tuloy na-appreciate yung pinaparamdam niya sa'yo ngayon. Huwag mong susukatin ang halaga mo sa kung gaano kanya kagusto pagdating sa kama. Nakakalimutan natin yan Minsan akala natin, ay gustong-gusto nila tayong matikman sa kama, gustong-gusto nilang may nangyari kasi mahal nila tayo. Uy, hindi yun ganon. Oo. Hindi yun yung batayan. Kasi madaling magpakita ng desire, pero mahirap panindigan ang commitment. Kasi ang tunay na may gusto sa'yo, hahanap ng paraan para kilalanin ka, hindi lang hubaran ka. And I think possible, yun yung ginagawa ni JD ngayon sa'yo, Alin. Kasi kung hindi na siya kasing init gaya ng dati, wag mong agad isiping may mali din sa'yo, may mali sa kanya, may mali sa inyong parehas. Baka nga gusto niya lang kasi ng dahan-dahan. Baka naguluhan din siya sa nangyari o baka gusto niyang siguraduhin kung seryoso kayo pareho. Give space and observe. And remember, hindi lahat ng chemistry ay dapat nating pinupush through Oo.
Minsan matindi lang talaga ang atraksyon, pero hindi ibig sabihin compatible kayo emotionally. Kaya bantayan mo rin ang puso mo habang tinatansya mo kung hanggang saan talaga yung meron kayo. At kung gusto mong ipakita na open ka, gawin mo yun sa paraan na may respeto sa sarili mo. Alam mo, ang lalaki, the more na magugustuhan ka niyan, the more na mamahalin ka niyan, the more na i-chase ka niyan kapag nakikita na ikaw mismo sa sarili mo, binavalue mo ang sarili mo at pinapakita mo na respeto ka. At pwede mong iparamdam na gusto mo siya sa simpleng pag-aalaga, di ba? Yung pagtanong, o yun, yung pakikipagkita mo. At baka I think yan na nga rin yung pinaparamdam sa'yo ni JD. Pero atat ka lang talagang maranasan ulit yung gabing napakasarap. Tandaan mo, Allen, hindi kailangan physical agad. Ang sensuality hindi lang nasa katawan yan, nasa connection at energy din yan. Kaya huwag kang maging tahimik kung nakakaramdam ka ng bitin, emotionally man o physically. Walang masama sa pagiging honest. Pero piliin mo rin ng tamang timing. At paano mo sasabihin? Para makapag-usap kayo ng maayos. And gamitin mo itong karanasang ito para kilalanin ang sarili mo, Allen. Ano ba talaga yung gusto mo para sa isang partner na hinahanap mo? And ano yung ayaw mong maulit? Kasi yung mga ganitong encounter, kahit casual yan, pwedeng maging mirror ng emotional needs mo. At kung nararamdaman mo namang nagiging one-sided, step back. Kasi baka ikaw lang yung push na push dito kay JD. Tapos siya, di ba, nag-last na nung first night nyo hanggang doon na lang pinakikisamahan ka na lang niya. Para wala kang masabi. At ikaw ang makakaramdam niyan. Kaya wag mong hayaang ikaw lang yung nag-aantay o nag-i-initiate o nag-e-expect. Kasi pag ganyan, mapapagod ka. At kapag napagod ka, wala nang thrill. Puro what if na lang. Pero ang pakatandaan mo, Allen, ang respeto. Hindi nawawala kahit may desire. Kung kaya niyang igalang kahit sa gitna ng temptation, yun ang klase ng taong dapat mong bigyan ng tiwala at pahalagahan. May mga gabing nagsimula lang sa tawag, sa isang inuman, sa isang ngiti, sa isang halik, hanggang sa hindi mo namamalayan, nandun ka na, sa gitna ng init, ng saya at ng pagkahulog. Pero minsan, kahit pareho kayong nag-aapoy, may isang nauuna ring lumamig. Yung tipong, pareho niyong narating yung tuktok, pero hindi na pareho ang tibok. Yung akala mong simula ng lahat, yun na pala yung dulo ng kwento niyong dalawa. Kaya kung minsan, nagtataka ka kung bakit biglang tumatahimik. Baka kasi, nasa climax na talaga kayo at wala nang kasunod. Main Event.